Kaya tawagan ko po ang ating song leader, Brother Joas. Ganda nga po sa ating lahat. Una po nating aawitin ni Pastor Lutel. Verse number 1, let's see. We must story to tell to the nations, not to turn their hearts to the Lord. A story of truth and mercy, a story of peace and love, a story of peace and love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We must song to be sung to the nations, that shall lift their hearts to the Lord, a song that shall conquer evil and shatter the spirit sword, and shatter the spirit sword. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, when Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. We must message to give to the nations, not the Lord of the rain and the heart, but sent us His Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. For the darkness shall turn to dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Ang alam mo nating aawitin with the Lord sa Pilipinas. Amen. Verse number 1, let's see. As we look around, all the fields are won, ripened unto harvest, and the sleep becomes alive. Visions basket busy, cleverest work to do, grace our heart with us awaiting you. Souls are crying, men are dying, all to live until the cross. Go and find them, help to win them, in the cross of any cause. Go out and bring rescue from sin, days almost done, Lord sees the sun. Souls are crying, men are dying, because of any cause. Christ our happy shepherd went out from the fold, seeking for the stray that was lost in darkness cold. Tender hands of kindness raise him from the ground, now the little lost one has been found. Souls are crying, men are dying, want to live until the cross. Go and find them, help to win them, in the loss of any
When you're wrong, my Christians are the children we are the next of straying, lost in black and gives us singing. You must go and preach them, go without delay. Soon the streets of man will end the day. Souls are crying, men are dying. What should we let to the cross? Go and find them, help to win them, bring the lost of any cross. Go out and bring rescue from sin. Days almost done, Lord seeks the sun. Souls are crying, men are dying, in the lost of any cross. Amen. And manatili po tayo nakaupo, ay natayo. So, tawagin ko po, Pastor Brian Lam, para po pangunahan tayo sa ating opening prayers sa hapon ito. Ito manalangin po tayo. Amang Diyos na dakil at banal, salamat po na ngayong hapon ay pinahintulot mo po na maganap ang ganitong gawain. Tulungan po ang World Missions Conference. Salamat po sa Iglesia nito, Diyos, na patuloy na mayroong puso at kaisipan patungkol po sa gawain na misyon. Tulungan po ang bawat isa, especially po Panginoon, ang mga tagapagsalita na patuloy na may bigay, may hayag sa amin o Diyos, ang mga hamon upang patuloy na ang bawat mananampalataya na ang aming tibok ng aming mga puso ay patungkol o Diyos sa kaluluwa ng mga tao na hindi pa nakakilala sa iyo. Patuloy mo, Panginoon, na ipahintulot sa amin na magkaroon kami ng passion, Panginoon, na hanapin ang mga kaluluwa na hindi pa nagtiwala sa iyo. Gabayan mo po kami at bigyan ng katagumpayan ng gawain sa oras na ito. I-bless mo po ang Iglesia nito, Diyos. Ganoon din po ang kanilang pastor at ang kanyang sambahayan. Nawa, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na mapapurihan sa kanilang mga buhay. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming mga samot dalangin. Amen. And maaari na po tayong maupo. At para po bigyan tayo ng pambungad na pananalita sa hapon na ito, tinatawagan ko po ang aming pastor, Pastor Joshua Paga. Okay po, good afternoon. Kami po ay humihingi ng paumanhin. At very limited po ang atin pong space. Okay lang po ba kayo dyan? Good afternoon po. Welcome to Bible Baptist Church of San Jose City. And I am so thankful that the Lord once again gave us an opportunity and privilege to host our second World Missions Conference. At salamat po sa ating mga speaker. Andito po si Pastor Ben Glenoga, kasama po ang kanilang bahay, Pastor Emil, Pastor Fred, and mamaya po i-recognize po natin lahat po ng mga pastors. And alam niyo po, 2013, nagkaroon po kami ng missions emphasis. Ang amin po naging guest speaker ay si Pastor Nable, At during my dad, Pastor Late Antonio Pagad, ang amin po naging tema ay enriching the church through missions. At salamat po sa Diyos na naging matagumpay po yan. Pero after po ng mahabang panahon, from 2013, ay for the first time, 2022 last year, ay nagkaroon po kami ng aming pong first World Missions Conference. Before, we had our missions emphasis. Pero sabi nga po, dahil ako po'y graduate pastor sa Bethany, si Pastor Nable po ang aking teacher sa Baptist Distinctive and Missions. Sabi niya, why don't you host World Missions Conference? And praise the Lord that the Lord answered our prayer last year. Alam niyo po ay dumaan po ang pandemic and we had been left behind with our mission support for how many months. And sabi ko po sa church, hindi ito healthy na tayo ay nakakapagpatapos ng ating mga church building projects pero wala tayo masyadong update pagdating sa mission. So sabi ko, let's revive ourselves once again. Next year, tawagin natin si Pastor Nable to challenge us and host First World Missions Conference. And praise the Lord,
it was held successful. 2022 ang amin pong team naman po ay strengthening the church through missions. So nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil matagal po ako nawalan ng contact, and 2021 ay tumawag po yung deacon po ng Bethany at gusto po bisitahin ni Pastor Nable. Sabi ko, praise God, because ito po'y matagal na po naming prayers na meron po magcha-challenge po sa amin sa usaping missions. At salamat po sa Diyos, after po ng aming pong First World Missions Conference, naging matagumpay po sa kanyang biyaya, and today we are here in our church witnessing the faithfulness of God, and ang aming pong team ngayon ay continue in this grace. And pasensya na po, no? When I backread sa amin pong conversation ni Pastor Ramil sa kanil Pastor Ginoga, ang nasabi ko po pala sa kanila, abounding in this grace. It was taken from 2 Corinthians chapter 8, the testimony of the Macedonian believers. Ang nasabi ko po kay Pastor Fred, I continue in this grace. Mahirap kasi pag pinagsunod mo continue in this grace. Magpatuloy tayo sa kahiyan. Hindi ho ganun, mga kapatid. Kaya, salamat po. Kasi sabi ko, correlated naman po. Gawin lang natin continue abounding in this grace. And what's the grace there? Pagbibigayan sa misyon, mga kapatid. The testimony of the Macedonian believers, they were in deep poverty, but the riches unto their own liberality. At salamat po sa Diyos, mga kapatid, na tayo po'y nandito, nagkakaisa for the cause of world evangelization and world missions, mga kapatid. Makakarinig po tayo ng mga challenges. I hope and I pray that this conference would be a blessing to each and every one of us. At nawa ay pagpasensyahan niyo po muna yung init. Okay lang po yan, mga kapatid. Mas mainit sa impyerno. Biro lang. And salamat po, members. Thank you for your effort, for supporting the vision of your pastor in holding this World Missions Conference. I hope and I pray na tayo po ay mag-enjoy sa mga challenges. Ibibigay po natin mga speaker. And muli, mga kapatid, magandang hapon po sa bawat isa. I just like to give thanks to the Lord, mga kapatid. Simula po nung kami po yung nag-World Missions last year, ay ang dami pong mga struggles and dami pong mga trials. But the Lord, pinakita po niya ang kanyang faithfulness in our church, mga kapatid. And we want to extend this blessing to you, pastors and churches, mga kapatid. Sabi nga po namin, we increase our faith, we step one step at a time. And by the grace of God, mga kapatid, na left behind po kami during pandemic. Minsan, Pastor, ay 3 months bago kami makapagpadala ng 3 buwan na support. At minsan ay, ako po, sa mga missionaries po natin, nababasa ko po yung inyo pong mga email. Huwag ko kayong mag-alala, hindi lang po ako nagre-reply sa email. Pero salamat po sa Diyos, dahil after the World Missions Conference since last year until today, ay ang amin pong faith promise or support, mission support ay hindi na po na-delay by the grace of God. Dahil kami po inahamon na sa church, through the preaching of Pastor Nable. And mahahaman po muli tayo, mga kapatid. And tomorrow, sa amin naman pong mga members, we open our World Missions Conference this afternoon. And bukas po ay susuluhin po namin ang amin pong main speaker. At siya naman po magtuturo po sa amin as we renew our faith promise commitment, mga kapatid. By the grace of God, we increase 100% in our faith promise. And sabi ko nga po, andyan po Sister Ruth, bago po tayo mag-start po ngayon, ay nag-email na po Sister Ruth, naipadala na po yung for the month of March. Praise the Lord for that. Kaya po, bakit natin pinag-uusapan yung mga kapirahan, faith promise? That's the essence of our theme. Continue in this grace, especially grace giving in mission. Amen? So salamat po sa Diyos, and I hope and I pray na okay lang po kayo dyan. Let's enjoy this World Missions Conference and the preaching. At ibibigay na po natin yung program kay Preacher Noriel para po sa continuation po ng atin pong World Missions and program. Yan, thank you po, Pastor. Yan, inaayahan ko po muli ang lahat na tayo po ay tumayo para sa isa pa pong congregational singing that will be led to us sa ating pong batang-batang song leader, Brother Joas.
At maganda na po ang aming choir. Kayo pang susunod dito. Ang ating naman po aawitin ay 1. Verse number 1, C. One day heaven was filled with His praises. One day the sea was as black as could be. Jesus came born to be born of a virgin. The humble man might example His seed. Living in love, dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Rising He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day. One day ready from Calvary's mountain. One day nailed Him to die on the tree. Somewhere behind His despised and rejected, every one sings on His sin. Living He loved me, dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Rising He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day. One day every my love in the garden. One day He rested from somewhere in green. Angels came down, Lord is come to give vision. For the hopeless, my Savior is here. Living in love, dying He saved me. Where He carried my sins far away. Rising He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day. One day a rain could conceal it no longer. One day the storm rolled away from the door. There He arose over death He had conquered. Now He's ascended, my Lord evermore. Living He loved me, dying He saved me. Buried He carried my sins far away. Rising He justified, freely forever. One day is coming, oh glorious day. Makakaupo na po tayo.
Lord, let me be a messenger of grace, to spread the gospel news to every race. Let me find the way to those who gone astray. Let me be a messenger of grace, a faithful messenger of grace. Lord, may I love as you have loved the souls of those I know, and grant me power from heaven above, your love for them to show. Let me be a messenger of grace, to spread the gospel news in every place. Let me point the way to those who gone astray. Let me be a messenger of grace. Let me be a messenger of Yan. Thank you po sa San Jose City Bible Baptist Church of San Jose City Choir. So ngayon po, para po introduce ang ating first speaker for this afternoon para tayo i-challenge. Tinatawagan ko po muna ang aming pastor, Pastor Joshua. Kwento ko po muna yung amin pong history kung bakit po may church po dito sa San Jose City. Ano po? Ang aking pong father ay na-win po ni Pastor Billy Ligasi. Ano po? Yung akin pong uncle, ano po, sa Tuguegarao City, San Gabriel Bible Baptist Church, ay siya po ay supposedly ay papasok sa US Navy. At nung siya po ay ando na po, okay na lahat po ng papers po niya. Meron pong nag-share po sa kanya sa Olongapo City ng gospel at siya po'y naligtas. At nung siya po'y naligtas, mga kapatid, ang kanya pong puso at isip ay tila ay nangusap talaga ang Panginoon. So instead na siya po'y magpo-pursue ng US Navy during those times, ay nag-surrender po siya ng kanyang buhay sa Bible School sa Mountain View Bible Baptist Church. Ang akin pong uncle, si Pastor Billy Ligasi. And nung siya po'y nasa Bible School, mga kapatid, ay first year po siya, nagkaroon po ng summer vacation. Umuwi po siya nung summer at nag-evangelize po sa buong tribe ng mga taga-Apayao. Mga taga-Apayao po yung father ko po, taga-Apayao. And isa po sa mga naligtas sa preaching po ni Pastor Billy ay ang akin pong father. And praise the Lord, na nung na siya po'y naligtas, ang akin pong father ay kasalukuyan po nag-aaral po ng commerce sa Tuguegarao City, second year college. At nangusap din po ang Panginoon na instead na siya po'y magtuloy pa ng commerce ay mag-surrender din po sa Mountain View Bible Baptist Church. Mag-aral po ng seminary. At nung siya po'y nasa Mountain View, nakatapos po ng Bible School, tumawag po si Pastor Bob Phillips kay Pastor John Quinlan. At sabi niya, we need an Ilocano Sunday School teacher here in San Fernando, La Union. Sabi ni Pastor John Quinlan, Brother Antonio Pagad is able to speak fluently in Ilocano. So Mountain View, sinend po ang aking father, kaya po siya napunta sa La Union. And when my father ay tinawag din po ng Panginoon dito po sa San Jose City, ang aming po naging sending church ay ang Bible Baptist Church of San Fernando, La Union, under Pastor Bob Phillips. Kaya po, by the grace of God, we are celebrating our 32nd church anniversary this coming December. At yun po ang amin pong naging history. Ano po? Yung atin pong first speaker
ay matalik po na kaibigan po ng akin pong father na nauna pong pastor sa church po nito. I've been installed 2019 mga kapatid. And one of the pastors that I really admire and I also call him Tatay Fred, ano po, dahil siya po ang pinakatatay na namin sa Nueva Ecija. Without further ado, let us prepare our hearts as we listen to the preaching of God's Word. Ready na po ba kayo? Let's call on our first challenge, Pastor Freddy Santiago. Salamat po. Habang aking ginugunita, yung mga experience namin dito, salamat ka ako sa Panginoon dahil may iniwang legacy si Pastor Tony. Nakikita ko yung kanyang anak, tapos yung dalawang huli, sabi ko, pasalamat Panginoon. At ang gawain po dito sa San Jose ay nagpapatuloy. At para sabihin ko sa inyo, itong ating ginagawa ngayon ay hindi lamang po isang katotohanan na kasi nung kami po ay nasa gawain, nagsimula kami ng gawain 1985, 86, parang hindi pa mulat ang mga churches at medyo struggling pa kasi. Kaya ako po ay nag-mission na hindi ko naranasang suportahan. Pangalawa, ayaw pa nila ako dito sa Nueva Ecija. Gusto nila doon ako sa Manila dahil doon daw, you are trained in the city, you should work in the city. Well, sabi ko, kung loobin ng Diyos after ng ilang mga panahon, sabi ko, kung tawagin ako ng Panginoon ulit doon sa ibang lugar. Dumating nga yung panahon na our missionary asked me to give, I want to pastor Pines. Dahil nag-Ilocano din ako. Sir, hindi ba ako tapos sa Nueva Ecija? Parang nagsisimula pa lang din. At salamat, merong Pastor Loyola, Joshua, natututo ako sa World Mission Conference. Oo. Natututo lang ako sa kanila kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman ako natuto akong mag-survive. Para akong tinapon sa dagat nag-survive. Nakalulo ng mga tubig at mamaya mabuti na lang nagsimulang kumampay. Ayun. Pero salamat sa Panginoon. Ang aking ina-appreciate ay nakasama ko yung mga tao na merong ganong vision. Kaya salamat hindi lamang kay Pastor Nable, kay Pastor Ramil, Pastor Glenoga, at itong mga bata. Alam niyo, hindi ko mo kayo matanda na, alam niyo na lahat ng bagay. Marami pa tayong, habang tayo nabubuhay, natututo tayo, amen? Wala akong pinipersonal dito. But anyway, ako'y nagpapasalamat na ang Panginoon ay patuloy pa tayong tinuturuan at pinalalawak pa yung ating mga pananaw, amen? Salamat sa mga produkto na ng ating seminary dyan, ay meron ng mga nagmimisyon. Salamat din sa ating mga katuwang. Salamat din pala, Pastor Mer. Makalimutan ko, salamat sa barong. Huwag mong babawiin to, Anyway, sabi ni Pastor, continue in this grace. Sabi ko, mabilis ata yung disgrace? Yung pala, disgrace. At ito po, actually, ang pag-uusapan po natin ngayon, pag-pray nyo ako habang ako medyo galing ako doon sa Tarlac. Yung aking manugang ay sabi niya, tatay, punta ka rito. Mag-preach ka sa anniversary. At alam mo naman,
Kaligayahan na talaga ng pastorata na gusto niya pala nagpipreach. Amen? Pag hindi ka nakapagpipreach, parang malungkot ka eh. Oh, kuminsan nga lang, medyo naasar ka rin. Anyway, tumayo po tayo and let us read 2 Corinthians chapter 8, verse 7 hanggang ano po. Ako na lang siguro babasa, sundan nyo na lang sa inyong mga bata. 2 Corinthians chapter 8, verse 7, therefore, as ye abound in everything, in faith, in utterance, and in knowledge, and all in diligence, and all your love to us, see that ye abound in this grace also. I speak not by commandments, but by the occasion of the forwardness of others, and to prove the sincerity of your love. For ye know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, for your sake he became poor, that ye through his poverty might be rich. And herein I give in my advice, for this is expedient for you, who have begun before not only to do, but also to be forward a year ago. Now, therefore, perform the doing of it, that there may be readiness to will, that there may be a performance also out of which ye have. For if there be first a willing mind, it is accepted according to the man hath, and not according to that he had not. For I mean not that other may be eased, and ye burden, but by equality, that now at that time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be supply for your want, and there may be equality. As it is written, he that gathereth much had nothing over, and he that gathereth little had no lack. Salamat po, mahabaging Diyos, na kami ay tinipon niyong muli. At Panginoon, tulungan mo kami na patuloy na maging sensitive sa turo mo. At ito ay magawa namin, Panginoon. Salamat na kami na makasalanan ay hindi lamang tinubos nyo, kundi nilagay nyo kami sa gawain na dakila. At Panginoon, na hindi kami karapat dapat, pero minabuti mo, Panginoon. Tulungan mo po kami, igabay mo kami, Panginoon. Ang banal na Espiritu manguna, magbigay ng unawa sa bawat isa sa amin. At kayo po ang maitaas. Itong aming dalangin, pinapasalamatan. In Christ's name we pray. Amen. Ito ho yung kagabi, sabi ko, ano ba unahin kong pag-aaralan dito? Anniversary ba? Tapos ano? At yung misis ko, babangon ka na, maaga pa. Ganun talaga ata. Pero salamat. As I look dito po sa bagay nito, nakakatuwa itong 2 Corinthians chapter 8. Bakit po? Kasi ito yung isang ginamit ni Paul para ang mga mananampalataya sa Korinto ay hindi lamang palalahanan, kundi hamunin. Hamunin. At salamat, every time we come together at mayroong salita ng Diyos, parang binibigyan, pinagniningas uli ng Panginoon yung puso natin eh. Amen? Kaya maganda na tayo po nandito. At nakakatuwa na sabi niya dito, therefore as ye abound in everything. Yun po yung kanyang panimula. Nasabi doon, everything in faith. Ang una niyang, lahat po ng ating ginagawa at nais gawin ngayon ay nagsimula nung tayo nanampalataya sa Panginoon. Amen? Yun ho ang naging binhi. Yun ang naging foundation. Purihin ng Diyos. Kaya tayo ngayon, nagkaroon tayo ng ewan ko kung anong pwede niyong tawagin doon. Pero nagkaroon na tayo ng concern. Hindi lamang sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa bayan natin, but later on, pati pa doon sa ibang lugar. It is because of the faith of the Lord Jesus Christ. Yun yung root. Yun ang simula. Kaya nga po sabi niya, ng bandang huli, utterance, at ano pa doon, yung knowledge, and sabi niya pa, hindi lamang po yun, and diligence in your love, that ye, but meron siyang sinabi, but look on this, sabi niya, that ye look unto yourself, that ye abound in this grace also.
Meron siyang sinasabi na isa pang biyaya na dapat ma-develop sa mga mananampalataya. Sabihin natin magkaroon ng managana pa sa ating mga puso. At ito, binabanggit pong ito ay yung grace of giving. Grace of giving. Yun po yung ano. Pero alam niyo po, ang katotohanan, bilang mga mananampalataya, alam niyo ba napakaganda kung gagawin natin, sabihin natin, matututunan natin, at salamat sa Diyos, tinuruan tayo, pinamili tayo. Di ba? Sabi niya, mamili kayo kung gusto niyo ng blessing, ito ang inyong gawin. Amen? Pagkatapos ito naman, kung itong gagawin niyo, ito mangyayari sa inyo. At ganoon na po ang pagka-create sa atin ng Diyos. Hindi tayo ginawang robot na wala tayong choice. Amen? Kaya din pwede din nga natin piliin yung mga sinasamahan natin na sinong mag-influensya sa atin. Sino yung mga tao na dapat po na sabihin natin, hilingin natin sa Diyos na makasama para tayo po ma-influensyahan. Ang giving po ay isa sa nais ng Diyos na matutunan ng bawat isa. Ako'y natutuwa sa mga nakaka-fellowship natin. Bakit po? Nakita ko yung kanilang hindi lamang puso that they want to be a blessing doon sa ibang pang mga tao. Alam niyo ba, ang giving, kung i-exercise po natin, titingnan niyong mabuti, bilang mananampalataya, merong mga blessing na sa iyo pag nag-exercise ka ng giving. Una, ikaw ay you have the joy of the Lord sa inyong puso. Excuse me, pero ang taong madadamot, malungkot. Hindi ito personal, amen? Pero malungkot ang mga taong madadamot. Hello? There is joy in giving. Yan po yung bagay na yan. Hindi lamang yon, sabi niya, hindi lamang there is joy, but also there is the increase of ability. According sa binigay mo, minumultiply pa ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ito yung, wala ito sa mga, wala ito sa mga universidad. Dito lang sa church pinag-uusapan to. Amen? Pinalalakas pa, minumultiply ng Diyos, the seed sown, ang sabi niya, at meron ka pang, hindi lang yun ang magagawa mo later on. Bakit? Minumultiply ng Panginoon. Yung abilidad natin, kakayahan natin. At hindi lamang yun, sabi niya, it not only increase the ability to give in proportion to what we have been already given, but also, marami ang nagpapasalamat. Punta kami doon kila Pastor Ramil last week. Yung mga pastor na nakakatanggap ng support, Pastor, salamat po. Salamat po, Pastor, at sama nyo na kami. So my heart's desire ay dagdagan pa. Dagdagan pa. Kasi nahahawa ako sa mga taong ito eh. Amen? Yun ang magandang ikahahawa. Amen? Yun ang maganda. Sabi nga ni, I think, sino ba nagsabi? Pastor Nable ata. Let us provoke one another unto good works, not unto anger. Amen? Yung magaganda, yun ang susugan mo ang bawat isa. Amen? Para sa ganon, lalo pang magpasalamat ang maraming tao sa Panginoon. Bakit? May mga tao pala na talagang naisundin ang kalooban ng Diyos. But also, hindi lamang po yun, the gospel and the Lord is glorified. Marami ang nagpupurit, nagpapasalamat. Bakit po? Dahil ang ebanghelyo, tapos yung mga tao, talagang itong mga taon to, talaga itong Bible Baptist Church San Jose, ay pinapasalamatan ng mga tao at napupuri ang Diyos dito sa lugar na ito. Yan po inayos ng Panginoon. Now, abounding in this grace also, ay sinabi ni Paul na ganito, bilang mga mananampalataya, hindi lang kinumend niya sila, salamat, kayo'y lumalago na sa pananampalataya. Amen? Kasi yun ang susi talaga. Pag hindi tayo lumago sa pananampalataya, paano tayo makakagawa pa ng iba pang biyaya ng Diyos?
yung mga bagay na gusto ng Panginoon gawin natin, hindi pa natin magagawa if we are not growing in the Lord. Amen? In our faith in the Lord Jesus Christ. Ngayon sabi niya, hindi lamang dapat kayo sa utterance. Hindi lamang, salamat. Sabi ng banal na kasulatan, let the word of God dwell in your hearts richly. Amen? Para meron kayong ibigay. Ibigay na katugunan sa mga katanungan ng marami. And then, hindi lamang yon, knowledge. Salamat. Meron yung ating pag-asa. Yung ating inaasahan ay alam natin na ito'y totoo. Amen? My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Sabi nung isang dating daan member, sabi niya, Pastor, sabi ni Soriano, pagka ikaw daw ay namatay at humarap sa Diyos, saka mo lang malalaman na ikaw ay pupunta sa langit. Sabi ko, parang mali yun Sabi, ang turo ng banal na kasulatan, sabi ni Paul, pag alis niya rito, uwi siya sa piling ng Panginoon. Amen? Kawawa naman sila. Kaya marami pong mga tao dapat nating bahaginan ng salita ng Diyos. For I know whom I have believed, sabi ng kasulatan. Alam natin, kilala natin. At alam natin, isang araw, pag alis natin dito, uwi tayo sa piling ng Panginoon. Amen? Namimiss ko na si Pastor Pagad. Madalas kaming magbiruan. Wala na akong kabiruan ngayon. Mga bata na. Nag-iingat na ako. Baka ma-open dito. Mga bata ito. Matibay na to si brother. Nabawasan na yung stress. Anyway, sabi niya, ito yung nais ko na kayo magsilago. Nais ko na kayo mahamon. At magdagdag pa sa biyayang ito. Bakit? Una, may mga ilang dahilan siyang sinabi, mga minamahal dito sa bagay na ito. Ang sabi doon is, sa verse, tignan natin sa verse ano po. Punta tayo sa ating teksto ngayon. Sabi niya, bilang, for I speak not by the commandments, but by, anong sabi? Not by the commandments, but the occasion of the forwardness of others. Yun po yung kanyang binanggit. Yun yung kanyang sinabi na dahilan, ginawa niyang dahilan. Sabi niya doon sa verse 1, I want you to, ano sabi doon? Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sana matutunan natin. Sabi niya, tingnan nyo, the occasion, the example of the forwardness of others. Yun po, ginagawa na nila. Amen? Si Brother Layola ilang taon nang nag-World Mission Conference at tumutulong sila doon sa mga papunta sa ibang bansa. At nagsimula sila, sabi niya, mission pa lang, nagsimula na sila. Could you imagine? Yun ang sinasabi ni Paul dito. Tingnan nyo yung ibang mga churches. Ang Bible Baptist sa Lucy, ang kila Pastor Glenoga, doon sa lugar ni Pastor Olalia, doon po sa lugar ng ibang mga pastor. Bakit nagagawa nila yon? Anong biyaya ng Diyos na sana maintindihan natin bilang mga. Pakita natin, mahabol tayo. Bakit? Yung Diyos nila, Diyos din naman natin Yung nagagawa ng Diyos sa kanila, gagawin din ng Diyos sa atin yun. Yun po yung gusto niyang bigyan ng diin. Hey! Doon tayo sabihin po natin, doon, yun ang gawin nating halimbawa to prove, and sabi niya pa doon, sana, sabi ni John, hindi lamang tayo nagmamahal lang sa salita. Patunayan natin. Sa gawa, yun po yung sabi niya, bilang mananampalataya, others are already doing it, even out of poverty. Sabi natin, mahina tayo. Ako nga noon, sabi ko nga sa inyo, noong panahon namin, with or without support, Pastor. Wala nun no? 1980s, early. Hanggang 90s nga, wala pa Early 90s, wala. At sabi ko, Panginoon, ngayon naman, pinagkatiwalaan mo na kami. Binuhay mo nga kami. Amen? Nakakatuwa. Could you imagine, wala mang ganong mga simbahan noon na able, pero, tingnan nyo, mukha bang hindi ako kumakain?
Mukhang pinabayaan ba ako ng Diyos? Hindi naman Oh, purihin ang Diyos. Yung Diyos natin, alam niya lahat ang nangyayari. Sabi ni Job, He knoweth the way that I take. And when He had tried me, I shall come forth as gold. Purihin ang Diyos. I think David naman nagsabi, kung minsan may problema tayo, sabi niya, it is good for me that I have been afflicted, that I may learn thy stages. At totoo, walang nangyayari na hindi po alam ng Diyos. At may purpose ang Panginoon. Lahat po yan. Pero napakaganda. Ito po sinabi niya, hey, ginagawa na nila, ba't di natin gawin? Diba, doon tayo maghamunan. Amen? May mga tao talaga na dito, sabi niya, out deep poverty. But they are doing it. They are willing. And they are praying with much entreaty. Wow! Pambihira. At salamat sa Panginoon. Alam niyo po ba, yun ho ang katotohanan na ang salita ng Diyos, hindi lamang po pwede nating panghawakan. Bakit? Bilang mananampalataya. Kung nagagawa nila, naalala ko yung aking mayora, sabi niya, nagpunta sila ng Amerika pagkatapos ng eleksyon, nanalo sila. Mamaya pagdating, sabi sa akin, Pastor, alam ko na bakit ikaw ay may pera. O ano naman po yun, mayora? Ang lalaki pala ng simbahan nyo sa States. Parang mga katedral. Ano ang connection? Di binibigyan ka ng pera. Sabi ko, ba't yun? Sana nga. Pero ito, alam nyo ba, totoo na, ang katotohanan sa Bible talaga, nung nagpadala sila ng separate me, Paul and Barnabas. Ano ang pinadala nila? By the way, salamat sana, sabi ko nga sa inyo, ang church ang nagtitrain, nagpo-produce ng mga missionaries. Amen? At padadala at ang church din ang susuporta. Amen? Amen? At lahat po tayo, yun po yung maganda. Sabi ko, Mayora, ang sa Bible po ay ganito. Nagpo-produce, tinutulungan pag nagsisimula, pero matatapos ma-organize, tatayo na siya sa sarili niyang paa. Ganun ba, Pastor? Oo. Ganun po. Pero kasi ang katotohanan niyan, kung paanong pinagpala sila ng Diyos doon, kaya din tayong pagpalain dito. Amen? Ganun po yun. Hindi limitado ang Diyos. Kaya yung mga misyonaryo na minsan, kung hindi man kayo masuportahan, nakalimutan o whatever, tandaan nyo, meron kayong Diyos na nakakaalam lahat yan. I have experience. Sabihin ko sa inyo, meron akong kukwentong bagay sa inyo. Nakita ko ang kamay ng Diyos kung paano kami tinulungan. Nagugulat ako, bakit may dadating na tao, bibigyan ako pera. Isipin mo yun. Hindi ko naman kilala. Tatanungin ko, sino ba kayo? Ay, wag na, Pastor. Alam nyo, buhay yung ating Panginoon. Ngayon, natuto na tayo, nakita natin. Ginagawa ng iba, yun po ang isa sa paraan ng Diyos na turuan tayo. Sabi nga nila is, these were written aforetime that we may learn. Amen? Matuto tayo sa nangyari sa Biblia. Natuto tayo sa mga sirkumstansya na ginagamit ng Diyos. But let me tell you, we are to exercise and pray na matuto rin tayo dito because hindi lamang tinuro na ng Panginoon dito sa Biblia at ginagawa na rin ng ating mga kapwa mananampalataya, mga simbahan. At tayo dapat, hindi tayo naalala ko, hindi tayo dapat magbingi-bingihan. Gawin natin to. Amen? For the forwardness of others, but also, sabi niya doon, bilang mananampalataya, verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that He was rich for your sake. He became poor, that ye through His poverty might be rich. Hindi lamang the forwardness of others, but also the example of the Lord Jesus Christ. Siya na mayaman, siya na hari ng mga hari, siya na nandoon sa kanyang trono, sa kanyang kalulatian, nagkatawang tao. Nag-anyong tao, sa sabi ng kasulatan, siya ay naging mahirap
para tayo umayos ang buhay. Amen? Ganun po. Salamat sa Panginoon. May mga halimbawa tayo nakikita ngayon na tulad din ng sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko sa church, what we are going to do ngayong, sabi ko, inadapt namin lahat yung 40 new missionaries. 500 a month. Sabi ko, kumuha kayo. Ewan ko, napilitan lang ata yung iba. Pero ang goal ko, Lord willing, hanggang ako'y buhay, lahat ng missionaries, susuportahan natin. Sabi ko, anong gagawin? Kaming pamilya, kaming mag-asawa, kukuha kami ng 5. Anong sabi? Paano gagawin? Budget. Hindi tayo kakain ng isang kain. Ang budget po namin, alam nyo kasi kami, ewan ko, nag-aalala na yung misis ko dahil yung anak ko hindi pa mag-asawa. 34 na, 32, saka 28, 26, 27, 25, 5. Pag-pray na natin, mag-asawa na sila. Sabi naman ng isang pastor, Pastor, anong ginawa mo dyan? Ba't nasa ministry lahat ng anak mo? Ewan ko, pinag-abroad ko naman sila para magkapera sila, pero bumalik din sila. Hindi daw sila masaya doon. Yan sila. Sabi ko sa kanila, walang pera dito, konti lang. Gusto naman daw nila. Pero pinag-pray ko sila na mahalin nila ang Diyos, maglingkod sila. Sabi ng isang pastor sa akin, Pastor, pinag-aral ko yung mga anak ko para makapagtrabaho sila, makapag-abroad, para pag nagkasakit ako, papapagamot nila ako. Baliktad tayo. Ano yung pastor? Pinag-aral ng Diyos sila, sinuportahan namin kung pinalangin na makapag-aral at maglingkod sila sa Panginoon. Tapos ako, pag namatay, nagkasakit, gusto ko patay ka agad. Tigok ka agad. Para walang gastos. Amen? Para walang gastos, tigok na agad. Kaya nga, ako'y nagbabasketball pa lalaban ka. At wag mo kong harangin, tatamaan ka. Kaya ayaw natin magipag-basketball na iba. And anyway, ang punto ko, gusto ko gawin nila ang kalooban ng Diyos. Mag-aral sila, magtrabaho, gawin ang kalooban ng Panginoon. Yun po. Pero alam nyo ba, ang ating halimbawa talagang tinitingnan is no other than the Lord Jesus Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ that liveth in me. And the life now which I live in the flesh is I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself. Siya na mayaman, naging mahirap para sa atin. Yun ang ating. Kaya ano ba naman yung, ewan ko, 65 na ako ngayon. Hindi ako nagpapabata. 66 ako sa November. Pero what is 66? Ewan ko, ilan pa abutin ko. Pero what is 66 compared doon for the suffering of this present time is not worthy to be compared for the glory that shall be revealed in us. Amen? Kung meron man tayong, by the way, I tell you, sabi ni, I think John Taylor na nagsabi, away for the word sacrifice. Pribiliyo po ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Pribiliyo ang paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Siya nga naghirap Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Amen? The example, let us look on the example of the Lord Jesus Christ. Let us look on the occasion of the forwardness of others. But hindi lamang to, verse 10 to 12. Look at this. And herein I give him advice, for this is expedient for you to have begun before, not only to do, but also to be forward a year ago. Now, therefore, perform the doing of it, that as there was be a readiness to will, so there may be a performance also out of this what ye have. For if there be a first willing mind, it is accepted according to the man had, and not according to it man. Let me
put this thought in you, it is expedient for you. Ano ibig sabihin? It is important, it is necessity, it is needful na ang tao matutunan ang magbigay. Yun po ang ibig sabihin. Akala natin kasi lumaki tayo, tumanda tayo sa lipunang ito. Alam nyo, akala natin pag nagbigay tayo, lugi tayo. Yun ang problema. Alisin na natin yun sapagkat sabi ng Panginoon, it is more blessed to give than to receive. At pag hindi ka nagbigay, ikaw ang kawawa. Hello? Yan ang katotohanan. Kaya niya sinabi, it is expedient for you to give, to have this grace of giving. Umalis na tayo dun sa kaisipan. Ay, kadalasan, nagtuturo ang pastor sa giving. Sabi nga nila, pag nagturo na, binasa ni pastor yung malakay, sasabihin ng membro, sumalakay na naman si pastor. Ganon ang kadalasan. Kasi talagang medyo mahirap talaga magturo nito, giving Kasi nagbumukha kang pera. Ganon ang tingin ng tao sa iyo. Pero, alam niyo ba, sabi nga ni Pastor Mer, kami nga, naglingkod sa Panginoon kahit walang pera Tapos akusahan nyo kaming mukha kaming pera. Kaya namin ibigay lahat ng pera namin sa Diyos. Wala kaming sinasabing pera namin. Yan ay pera ng Panginoon. Pero alam nyo ba, naranasan namin kung anong biyaya ng Diyos, nakikita namin kung paano katapat ang Panginoon at pwede natin gawin ito. At sana maranasan din ng maraming mga Kristiyano na give and it shall be given you. Good measure. Shaken together, running over, shall men give unto your bosom. Mabuti sa tao ang magbigay. Alam niyo ba, ito nakita ko. Excuse me. Pero yung mga hindi giving church, mahirap sila. Mga hindi giver na mga membro, hirap sila sa buhay. Huwag kayong masiyahan na, Pastor, sinusupply ng Panginoon yung kailangan. Huwag kayong masiyahan doon. Dapat masiyahan kayo na labis-labis yung binabalik ng Diyos para meron pa kayong itulong sa iba. Kailangan natin ang magbigay. Amen? Kasi nahirati tayo sa buhay na. Tuwan-tuwa tayo pag binigyan tayo. No? Amen? Yung iba sa inyo, kunwari pa, hindi. Pero napakaganda. Mabuti. Kailangan natin ang magbigay. Amen? And I hope, itong pangyayari ito, kumalat. Di lang sa Nueva Ecija, kung saan-saan pang lugar. Na mabuti. Ang sa Kristiyano ay magkaloob. Pangatlo at panghuli. Amen? Ewan ko na. And then sabi niya, 13, for I mean not others may be ease and ye burden, but by an equality that now this time your abundance may be a supply for their want, that their abundance also may be supplied to your want, that there may be equality. As is written, he that had gathered much had nothing over, and he that gathereth little had no lack. Ito po ang isa, the equality and mutability of human affairs in this life. Sabi ko sa mga parents, salamat, pinagkakatiwalaan nyo kami na turuan ang anak nyo. Alam nyo, mabanggit ko lang, 1992, we have that ACE. Galing ako sa Manila. Ang akin lang purpose talaga ay turuan ko yung mga anak ko. Ako ang teacher nila. Meron akong 8 anak na buhay. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. 8 anak na buhay. At ako ang una nilang teacher. Mula elementary hanggang high school. Hanggang sa nakita ng iba yung vision, umalis sila sa public school, nag-resign, nagpunta, maliit lang ng sweldo. Sinasabi ng magulang nila, sira na ulo mo. Ngayon, anak ng asawa ng pastor.
Nag-i-enjoy siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ngayon yan ay mga anak ko, andyan na sila. And they are serving the Lord. Yung anak kong si Joshua na panganay lalaki, sabi niya, Tatay, mag-preach ka. Yes, sir. Mag-preach ka sa parents, mag-preach ka sa mga bata. Yes, sir. Pero parang wala pang love gift. Hinintay ko yung love gift. Wala pa yung love gift. Papili na. Hinihintay ko yung love gift. Wala pa. Okay. Oh. But anyway, alam nyo ba ganito? Sabi ko sa kanila, sa mga parents, alam nyo, ang pagpapaaral sa bata, hindi yan gastos. Investment. Bakit? Dadating ang panahon, tatanda kayo, babalik yung dividendo ng puhunan nyo. Pag nag-aral mga bata, they are able to help you. Eh, hindi nyo pinag-aral, ayaw nyo maghirap. Ano lang, sangkahig santuka. Amen? Sabi ni Paul, equality. Bakit? Nung kaya nyo pang magtrabaho, di tinutulungan nyo. Ang Israel nagpadala sa inyo, tinulungan kayo. Ngayon naman, nangailangan sila, tama lang naman na balikan natin. Hindi yung merong sa bahay, merong nahihirapan, merong hirap na, merong mga kataas ang paa. Mali yun. Amen? Mali yun. Bawat isa ay magpasan ng pwede nilang dalhin. Ganun po yun. At ganun po, vice versa. Ang pagiging magkaibigan ay give and take. Oo. Kayo na mga magulang o kayo na mga anak, later on, matanda na inyong magulang, anong gagawin nyo? Kayo naman ang kumikita na. Ay, sabi ko nga madalas, hindi na kailangang magsakit-sakitan pa si nanay para bigyan nyo ng pera. Dapat kayo na ang mga four-piece nila. Amen? Ba't yung mga magulang ng tao, yung mga anak na kasi bangot? Hello? Yun ang tama. Equality. Bakit? Naghirap sila. Alam nyo ba, ako, pinagmamasdan ko maraming ina. Sabi, pag yung bata, gutom pa yung anak nila, yung kanilang kakainin na lang, ibibigay pa. Oh. Anak, sige, gutom ka pa, anak eh. Oh, kasi glutton eh. But anyway, ganun. Eh, pag tumanda naman sila, ano naman gagawin natin? Hello? Alam nyo, kahit konti lang yung kaya nyo, pero ginagawa nyo yan dahil manunan nyo, napakatamis nyo. Oh, napakasarap nun sa pakiramdam ng mga magulang. Ganon din ang Israel, ang Jerusalem, nagpadala sa inyo, ganito, ganyan, ganyan. Tinulungan kayo noon. Nangailangan sila ngayon. Anong gagawin natin? By equality. Yun po, to supply the need, to express our, sabihin po natin, charity, giving, should be out of a grateful heart, a passion, a joyful experience, cheerful. Tuwan-tuwa ka. Natutuwa ka na maging blessing. Ang pakaganda ng gano'n. Amen? And by the way, hindi ho tayo ganyan. Hindi ganyan ang pagkatao natin. Sabi ng Bible Proverbs, there is he that scattereth and yet increaseth. Pero merong mga tao nagtatago ng higit sa kailangan nila, pero nahihirapan pa rin. Bilang mananampalataya. Paul admonished, exhorting these people. Una, hey, tingnan nyo, ginagawa na ng Laloma, ginagawa na ng kila Pastor Glenoga, ginagawa na doon sa Maynila. Tingnan mo, naghihirap pa sila. Nung ako po estudyante sa Bible School, ang may sasakyan lang, Amerikano eh. Ngayon, ang problema ng mga churches sa Maynila, paradahan. Parking. Ganun na ngayon. Bakit? They have learned to follow the Lord. At binibless na sila ng Diyos. Pastor Ramil, gagawa ata sila ng parking na susunod na building. Bakit? Ang Diyos ho natin, hindi ho liko na hindi niya sinusuklian ng ginagawa niyo lahat sa Kanya. Forwarders of others, the example of the Lord Jesus Christ,
it is expedient for you. Tandaan po natin, and there should be quality, mutability, na babalik natin. Gagawin natin at purihin ang Diyos. But listen, you cannot do it. Ang unang basihan, do you believe in the Lord Jesus Christ? Do you have faith in the Lord? Yun ang malaga. Tiyakin nyo muna ang sarili nyo kasi hindi mangyayari ito. Hindi ko pwedeng gawin to ng mga taong di nagtitiwala. Naalala ko sinabi ng isang preacher, sabi niya, kahit anong kwenta ko talaga, paano magkakasya yung kinikita ko? Meron ng mission, meron ng tithes, meron pang mission, may love offering pa. May mga special offering pa lang gagawin. Paano magkakwento? Sabi niya, iisa lang nakita ko. Dapat haluan mo ng tiwala sa Diyos. Amen? Pag wala kayong tiwala, hindi nyo magagawa. And let me tell you, yung mga nagtiwala, hindi naman sila pinabayaan. Bagkus, mas dumami pa later on yung nabibigay nila sa Diyos. Kaya sabihin ko, ulitin ko po sa inyo, you should have faith and you purpose in your heart. Gawin nyo to kasi mabuti. Makikita natin yung kabutihan at katotohanan ng salita ng Diyos. Amen. I have been young and now I am old. But I have not seen the seed of the righteous begging bread. Hindi ko pinabayaan ng Panginoon yan. Amen? Brethren, let us grow in this grace also. The grace of giving. God bless you. Yan, thank you po, Pastor. Na-bless po ba tayo? Yan. So, first challenge pa lang po yan sa atin sa hapon na ito. So, meron po tayong dalawa na ating mapakinggan. So, maya-maya po yan. So, muli po, salamat po, Pastor, sa pagbibigay ng napakagandang mensahe sa hapon na ito. Salamat po sa challenge na inyong binigay sa bawat isa na narito sa Bible Baptist Church of San Mississippi. Ngayon naman po, para po sa pagpapatuloy ng ating service sa hapon na ito. So, lahat po ng pastor and missionaries ay inaanyayahan ko po na umakyat po dito sa ating stage sa harapan po para po naman ay makilala po tayo ng bawat isa na nandito ngayon sa hapon ito. So, bawat pastor po at mga missionaries, yan. So, ganito po ang gagawin po natin. So, bawat isa po ay magpapakilala at sasabihin po kung ano po yung saan po tayo nagpapastor at kung meron po tayong mga kasamang mga members. Yan, kung tayo po ay may mga kasama, maaari po natin silang ipakilala. Yan, dito po tayo sa taas. Ako na muna. Praise and Jago po isang Revesia. Blessed Hope Bible Baptist. Pastor Mel Biglama po, People's Bible Baptist Church. Good afternoon po, Pastor Roel Landel po, Landmark Bible Baptist Church. Kasama ko po yung mamaya mo kayo balakpak, para tayo ko pumuli dahil mo. Si Alam ko sa kasiguro. Thank you, Pastor Joshua. Ako si Missionary ng Pasyon, yung Missionary to Kazakhstan, hanggang masaktan Kazakhstan. Pastor Mick Dallas po, Marikit Patalangan ng Baisina, Bible Baptist Church. Mas maraming
po, ilang mga pictures kasama po mga member si Sir Lord. Amen. Sa si Preacher Joven Grace. Missionary Julius Marantal po sa Federal Baptist Church Aliaga. Magandang hapon po, Pastor Dong Layola po, ng Medical si Baptist Church. Ito po yung pastor ko, sila ng Pastor Ramiro Lalia, galing po ng Laguna. Pastor Robbie po, ng Amazing Grace Baptist Church, San Jose, Kita-Kita. Sa Roland po lang, King's Life Bible Baptist Church sa Bayan po lang Minero. Pastor Ramiro Tendo ng Mission. Kasama ko po ang PBC. Ito ako, Pastor Carl Francisco, from Bayan po ng Santo Domingo, Balok Pilgrims, Bayan Baptist Church. Pastor Nalintendo, wala po sa Conversion ng Bartabangan. Conversion Bible Baptist Mission, at kasama po ang aking mahal na asawa. Kasi namin ang sa Pagkan, Karangan, ni Galicia. Oh, Pastor Ruben. Pastor Ruben. Ikaw na! Pastor Ruben. Ikaw na dito! Bigay mo lang doon. Kilala po kayo? Pastor Ruben Divinola po, Asian Landmark Baptist Church, Laguna. Yan, so yan po yung ating mga pastor, bisita pastor and missionaries. So muli po natin silang i-welcome dito sa Bible Baptist Church o sana sa CP. So maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating second word mission campaign. Picture na po, pastor. Picture na, balik na. Ako lang dito. Sabay dito. Hindi po, sabihin niyo po yung nakakatanda. Yan. Yan. Yan, Pastor Ruben. Habang nag-picture taking po ang ating mga pastor, so tinatawag po si Brother Joas and Brother Preacher Roger para po sa ating offering. 1, 2, 3. Ayos na? Amen. Ano ba? Ayan, makikita po. So maraming pong muli salamat sa ating lahat. Amen. So Pastor Leon, may muna po kayo sa taas. Ako? Pag-pray po natin ang ating offering sa akin. Amen! Thank you. Ayan. Okay, tumayo po din lahat. Amen? Hindi matatapos ang... Uy, nahuli yung mga members ko. Mayroon pa lang dumating mga members ngayon lang, no? Ayun. Okay? Hindi tutuloy ang gawain kapag wala ang pagbibigay. Amen? Handa na ba kayo magbigay? Ayun. Ito ay hindi bayad sa pagkain, ha? Ito ay kaloob para sa Panginoon. Yung pamuli pigit ang mata, let us pray. Dakilang Diyos, Ama namin sa langit, maraming salamat Panginoon. Salamat sa World Missions Conference, na Pastor Diyos Panginoon. Ang dalangin ko Diyos na ito'y simula o maraming kapasturahan na nakakinggan paano magsimula sa mission Panginoon. At umaasa ko sa Panginoon na magsimula sila para sa ikalalaganap o ika-spread pa ng gospel around the globe. Pagpahin ng Panginoon ang offering na aming ibibigay ngayon sa mga magbibigay, I pray na ito'y makatulong sa gawain ito sa Bible Baptist San Jose at ito rin ay maging daloy ng pagpapala sa mga magbibigay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, pwede pating mo po at maraming salamat.
Eagle stars with just one voice that takes us there, that makes a choice to live for God, cannot hesitate to tell the world about amazing grace. One day the sea somehow breaks through, where there was one, there now stands two, and soon another takes his stand. A ray of hope that spreads across the land. Across the mountain, across the sea, some others go in harmony. They found the road to standing strong, and soon a mighty chorus sings along. Go reach the world, touch one more soul, with one more love, left to the fold. Each soul another, not confirmed.
Okay, tumayo po tayong lahat para sa ating muling pag-awit ngayong hapon na ito. Awitin po natin, Revive Us Again. Awitin po natin ang first, second, and last stanza. Revive Us Again. Okay, verse 1, ready, say. We praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died and is now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. We praise thee, O God, for the Spirit of life, who has shown us our Savior and scattered our night. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Revive us again. Fill each heart with thy love. May its soul be rekindled with heart from above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Okay, manatili po tayong nakatayo. Awitin po natin, stand up for Jesus. Awitin po natin ang first, second, and last stanza. Okay, verse 1, ready, say. Stand up for Jesus. His shoulders of the cross. His by his royal banner, it must not suffer loss. From victory unto victory, his army shall be win. Every foe is routed, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict, victory is Lord, you say. We gather with now serving against unnumbered foes. Their courage rise with danger and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, and in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye cannot trust your own. Put on the gospel armor, each wisdom on big way. Where duty calls or danger, we never wanting Ayan, maaari na po tayo maupo. Ayan, so kanina po ay nakapakinig tayo ng unang challenge. So ngayon naman po para i-introduce muli ang magbibigay ng pangalawang hamon sa hapon na ito. Muli ko po tinatawagan, Pastor Joshua. Magandang hapon po muli. Our second speaker po ay una ko po nakita si Pastor Ben sa church po nila Pastor Luciano. Ano po?
pag nag-host ko before sila Pastor Layola ng World Visions Conference ay nakikita ko po si Pastor Ben. At alam niyo po ay pag andyan si Pastor Ben, alam niyo na po kagad, masaya. At as I talk to Pastor Layola, nagkikwentuhan kami, Pastor, pinagkikwentuhan po namin yung church niyo. Ano po, kung gaano po ang kanilang faith when it comes to mission. And we want to be blessed this afternoon kung paano po yung ginagawa ng Panginoon sa Ancient Landmark Baptist Church under the leadership of Pastor Ben Linoga. Hindi na po natin papatagalin pa. Let us welcome our second speaker, Pastor Ben Linoga. Ancient Landmark Baptist Church. Salamat po, Pastor Joshua. At isa na pong kagalakan para sa akin na ako po ay mapagkatiwalaan. Sa totoo lang, dati po walang magtiwala sa akin. Opo. Ayun po nakakalungkot sa buhay ko. Wala pong nagtitiwala talaga sa akin. Makita pa lang ako yung nagsisipagtago na. Mahirap pong ipaliwanag ang biyaya ng Diyos. Napakalalim. Pero tingnan na lamang po ninyo ako. Maunawaan ninyo ang biyaya ng Diyos. Ito po ay biyaya na lang po ito ng Diyos. Sapagkat rosaryo ko po ang aking asawa. Rosario po pangalan niya.